Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jenny, matagal na akong tagapakinig ng mga kwentong kababalaghan sa YouTube. Alam mo yung tipo ng gabi na gusto mo lang manahimik, magpatay ng ilaw tapos ay makinig sa mga boses na parang may tinatagong sekreto. Siguro yung mga 3 taon na rin mula nang una kong madiskubre ang channel mo, Papa Dudut. Nahanap ko lang siya sa feed ko isang gabi na hindi ako makatulog. At ewan ko ba, mula noon ay gabi-gabi na akong nakikinig. At para bang nakasanayan ko nang marinig ang mga kwento ng ibang nilalang, mga multo, mga sumpa, mga nilalang na minsan ay gusto mo nang paniwalaan kasi parang totoo. Kaya siguro naisip ko rin na minsan ay gusto kong ako naman ang magkwento. Hindi ko alam kung may maniniwala sa akin pero gusto ko lang mailabas ang nangyari sa akin noon. Sa totoo lang ay simple lang naman ang buhay namin. Ako si Mama Tess, si Kuya Leo at si Lola Sion. Ang pinakamakulit pero minamahal naming matanda sa bahay. Si Mama araw-araw na nasa palengke. Nagbebenta ng gulay at prutas at minsan na isda kung may extra, Papa Dudut. Si Kuya Leo naman ay part-time delivery rider. Siya yung tipo ng kuya na laging galit sa umaga pero sweet sa gabi. Lalo na kapag may uwi siyang burger o milk tea. Ako naman ay tipikal na estudyante lamang, masipag mag-aral, medyo tahimik at sabi nila ay masunurin. Hindi ako palalabas ng bahay. At kung minsan nga kahit weekend ay nandito lamang ako sa kwarto nag-aaral o nanonood ng mga video sa phone. Pero ang pinaka-close ko talaga sa amin ay si Lola Sion. Matanda na siya, mga nasa 80 pero matalas pa rin ang isipan. Madalas siyang nakaupo sa may duyan sa terrace nagkakape kahit tanghali. Siya yung tipo ng lola na may baon palaging kwento, mga pamahiin, mga engkanto, mga wag mong gawin yan, may nakatingin. Sa kanya ko unang narinig yung mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita. Pero lagi kong iniisip na baka gawa-gawa lang hanggang sa dumating yung araw na unti-unti kong naintindihan na minsan ay hindi mo kailangang maniwala kaagad kasi kusa siyang magpaparamdam sa iyo. Noong panahong yon ay tahimik lang ang buhay namin, Papa Dudut. Walang kakaiba. Wala kaming problema maliban sa minsan ay walang signal o kaya yung ulan na biglang babagsak kahit tirik ang araw. Pero isang araw habang umuulan ng malakas ay doon nagsimula ang lahat, Papa Dudut. Si Kuya Leo kasi pauwi na noon galing sa trabaho. Ang sabi niya ay sa kanto raw ng iskinita namin may nakita siyang pusang kulay abo. Basang-basa, nanginginig, halos hindi na makalakad. Kaya nagdesisyon siyang iuwi sa bahay namin. Kawawa naman siya, Jen. Sabi niya habang pinupunasan ng tuwalya. Parang 3 araw nang walang kain. Pinakain namin ng tinapay at nilagyan ng kaunting gatas sa platito. Tahimik lang yung pusa habang kumakain pero matalas yung mga mata niya. Kulay dilaw na parang may sinisikap basahin sa paligid. Tingnan mo tong mata niya, Ma. Sabi ko. Parang tao yung tingin, no?
Napangiti lang si Lola. Yan, may bantay na kayo. Napailing naman si Mama. Hay naku ma, huwag mong takutin tong mga bata. Pero seryoso lang yung tingin ni Lola sa pusa. Hindi lahat ng hayop basta dumarating lang. Minsan may dahilan sila. Pinangalanan namin siyang Mimi. Sa unang mga araw ay normal lamang siya. Tahimik, kumakain, natutulog sa paanan ng kama ko at minsan ay nakahiga lang siya sa sofa habang nanonood kami ni Mama ng TV. Pero napansin ko gabi-gabi ay palagi siyang tumatayo sa may bintana ng kwarto ko. Nakatingin lang sa labas at hindi gumagalaw. Para bang may inaabangan. Nung una ay cute pa yung ginagawa niya, akala ko ay nagtataka lamang siya sa mga insekto o sa ulan. Pero isang gabi habang nagre-review ako para sa exam ay bigla ko narinig yung mahina niyang iyak. Hindi siya normal na meow, parang umiyak na bata. Mababa at pahikbi. Napalingon ako, Papa Dudut. Nandun siya, nakatayo pa rin sa bintana. Pero hindi ako agad nakalapit kasi habang nakatingin siya sa labas ay nakikita kong pumipintig yung buntot niya. Dahan-dahan at parang may kinakausap. Kuya. Tawag ko pero mahina lang. Lumabas si Kuya Leo sa kwarto niya at inaantok pa. Bakit? Si Mimi ang weird ng iyak niya oh. Nilapitan niya yung pusa. Hinawakan sa ulo. Wala yan, gutom lang siguro. Pero hindi ako mapakali. Kasi kahit pakainin namin siya ay hindi siya lumalayo sa bintana. Laging sa isang direksyon lang siya nakatingin. Doon sa madilim na bakuran sa likod bahay. Lumipas sa mga araw ay mas napapansin ko yung mga kakaibang bagay. Minsan habang kumakain kami sa hapag ay biglang lumalamig yung hangin. Tipong mararamdaman mong naninindig yung balahibo mo kahit walang electric fan. Ma, ang lamig ah, sabi ni Kuya. Baka ulan lang yan, sagot ni Mama habang nag-aayos ng pinggan. Pero napansin kong si Bebe, nakaupo sa may pinto, tahimik nakatingin pa rin sa labas. Si Lola lang yung tila alam kung ano yon. Pag tinititigan ka ng pusa tapos ay biglang umiyak. Sabi niya, ibig sabihin ay may darating na ibang nilalang. Tahimik lang kami. Walang nagsalita pero napatingin kaming lahat kay Mimi. At sa labas ng bintana kung saan siya nakatingin gabi-gabi. Kinagabihan habang nasa kama ko ay narinig ko ulit yung iyak. Mahina pero malinaw. Hindi ko alam kung galing sa labas o kay Mimi. Tumigil ako sa ginagawa ko at nakiramdam tapos ay may sumabay. Isang tunog ng pagkaluskos sa labas. Parang may mga yapak na mabagal at dumadaan sa damuhan. Lumapit ako sa bintana at dahan-dahan binuksan ko ng kaunti ang kurtina. Walang tao pero gumagalaw yung mga dahon kahit na walang hangin. At si Mimi ay nakatayo sa gilid ng bintana nakatingin din. Anong tinitingnan mo? Bulong ko at halos walang tunog. Hindi siya gumalaw pero yung buntot niya ay nakataas at yung tenga ay nakatutok. Tapos ay biglang huminto ang ulan, tahimik at sobrang tahimik ng paligid noon. Walang ingay ng kuliglig, walang aso sa kapitbahay. At sa unang beses ay naramdaman ko yung kilabot na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung ano yung nasa labas ng bakuran namin pero mula noon ay gabi-gabi ganoon na lagi ang nangyayari. Umiiyak si Mimi at nakatingin sa dilim at sa tuwing ginagawa niya yon ay palaging may kakaibang lamig sa hangin. Minsan nga ay sinubukan ni Kuya na itaboy si Mimi sa labas. Nakakaistorbo ka na ha? Umiiyak ka pa tuwing gabi. Pero bago pa niya mapalabas sa pintuan ay biglang nag-brown out. Sabay kaming napatigil at sa gitna ng dilim ay isang malakas na kaluskos ang narinig namin mula sa labas ng bahay. Napaakap ako kay Lola.
Si Mama naman ay napahawak sa dibdib niya. Tahimik kaming lahat at tanging pusa lang ang naglalakad papunta sa pintuan. At nang umilaw ulit ang kuryente, nakita naming nakatayo si Mimi nakaharap pa rin sa madilim na bakuran. At sa gilid ng bintana ay parang may anino. Hindi ko sigurado kung tao yon o nilalang na ayaw magpakita ng buo. Pero mula noon, alam kong may nagbago na. Simula nung dumating si Mimi ay may mga bagay na parang lumalapit sa amin. Hindi ko pa alam kung anong klaseng takot ito. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi lahat ng pusang mapupulot mo sa ulan ay normal. At minsan yung akala mong mabuting alaga ay siya palang dahilan kung bakit unti-unting nagbabago ang paligid mo. 12:00 na noon ang hating gabi pero gising pa rin ako, Papa Dudut. May exam kasi kami kinabukasan kaya nag-review pa ako. Nakaupo ako sa study table at may bukas na notes. May kape sa tabi at si Mimi naman ay nakahiga sa paanan ng kama. Tahimik lang ang paligid, sa labas ay umuulan ng mahina tapos ay maririnig mo yung huni ng mga kuliglig sa bakuran. Gusto ko talaga yung ganitong gabi, yung tahimik lang, walang istorbo. Pero habang nagbabasa ako ay napansin kong unti-unting humina yung tunog ng mga kuliglig. Unti-unting nawawala hanggang sa tuluyang tumigil. Bigla kong tinaas yung tingin ko at wala nang naririnig pa kahit kaunting ingay. Kahit yung patak ng ulan ay parang biglang tumigil din. Ang naririnig ko lang ay yung tik-tak ng orasan sa dingding. Napatingin ako kay Mimi. Nakatayo na siya, nakataas ang balahibo, tapos ay nakatuon yung tingin niya sa pintuan. Hindi siya gumagalaw pero maririnig mo yung mababang ugong niya, parang nagbababala. Mimi? Tawag ko sa kanya. Pero hindi siya lumingon. Mas lalo pa siyang nagtaas ng katawan at yung buntot niya ay kumilos ng mabagal. Inabot ko yung cellphone ko para sindihan ang flashlight. Saktong pagliwanag ng ilaw ay bigla siyang umungol. Hindi malakas pero may diin. Doon na rin ako kinilabutan. May mahinang tunog akong narinig mula sa labas ng pintuan, mahina lang talaga. Pero malinaw. Hindi ko na ma-figure out kung boses ba yon ng tao o hangin lang na pumapasok sa siwang. Pero habang tumatagal ay nagiging malakas yung mga bulong. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi pero may ritmo, parang sabay-sabay na nagsasalita. Kuya, mahina kong sabi. Pero tahimik lang sa kabilang kwarto. Wala akong marinig kahit kaluskos. Bumangon ako, dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Si Mimi ay nakasunod sa paa ko. Umuungol pa rin. Ilang pulgada na lamang bago ko abutin yung seradura nang biglang may kumalansing na tunog sa labas. Parang may natapilok na lata o bote. Mabilis akong umatras. Nasa may hagdan si Mama, hawak ang rosaryo at kandila at gising pala siya. Jenny, ano yan? Tanong niya, talatang kinakabahan din. Ma, may mga boses po sa labas. Saka si Mimi nagwawala. Hindi siya nagsalita at tumalikod siya saglit tapos ay kinuha niya yung posporo at sinindihan yung kandila. Pagkapailaw ng apoy ay dahan-dahan siyang nagdasal ng ama namin. Ako naman ay nakatingin lamang kay Mimi na ngayon ay tila kalmado na. Habang nagdadasal si Mama ay napansin kong unti-unting bumalik yung mga tunog sa paligid. May kuliglig na ulit, may hangin at bumalik yung patak ng ulan. Tumigil si Mama sa pagdarasal tapos ay tumingin sa akin. Huwag mo nang buksan yung pinto kapag 10 oras ng gabi. Baka hindi tao ang kumakatok. Tumangon lamang ako at hindi ko na tinanong ang ibang dahilan. Tinabihan ko na lamang siya habang hawak pa rin niya ang kandila. Ang liwanag lang noon ang nagbibigay ng kaunting tapang sa akin. Kinaumagahan ay dumating si Lola galing sa bahay ng tiya ko. Pagpasok pa lang niya ay napansin agad niya si Mimi na nakaupo sa ilalim ng mesa. Lola, sabi ko.
May nangyari kagabi. May mga boses po sa labas tapos si Mimi nag-aamok. Tumahimik lang nung nagdasal si Mama. Napatigil si Lola. Ganun ba? Sabi ko na nga ba? Sabi niyo po dati bantayan di ba? Pero bakit parang siya yung unang nakakaramdam? Tanong ko. Hindi lang basta bantay ang pusa ninyo. Sagot ni Lola habang inilalabas mula sa bulsa ang isang malit na kwintas na may krus. Pag may alagang hayop na may ganitong ugali, minsan ay may sinusundan sila o pinoprotektahan. Mabuti na yung may gabay. Isinabit ni Lola yung maliit na pendant na krus sa collar ni Mimi. Tahimik lang yung pusa habang ginagawa yon. Pagkatapos ay bigla itong tumingin sa akin at diretsyong tingin at hindi kumikilos. Ewan ko kung ako lang, pero yung mga mata niya ay mas lumiwanag. Mula noon ay mas naging alerto si Mimi kahit kaunting ingay lang sa labas, napapatingin agad siya. Kapag may dumadaan sa kalsada ay susundan niya ng tingin hanggang sa mawala. At tuwing gabi laging nasa tapat ng pintuan at hindi na siya umiiyak gaya ng dati. Pero laging gising papadudot. Ilang gabi matapos mailagay yung kwintas, may kumatok sa hating gabi. 3 beses mabagal at malakas. Napabalikwas ako ng bangon, si Mama agad ang unang bumaba, bitbit yung flashlight. Si Mimi naman ay naglalakad paikot sa sala, umiikot na parang may hinahanap. Kuya, tawag ko. May kumakatok. Walang tao dyan. Sagot ni Kuya Leo mula sa kwarto niya pero bumangon din siya. Binuksan niya ang ilaw sa labas at wala talaga kaming nakita. Pero si Mimi ay patuloy sa pag-ikot. Tumigil lang siya sa tapat ng pinto tapos umupo. Yung tenga niya ay nakataas, yung mata ay nakatutok sa pinto. Baka pusa lang din yan sa labas, sabi ni Kuya. Pero halatang hindi rin siya sigurado. Lumapit siya sa pinto, binuksan ang bahagya at lumabas siya sandali. Ako at si Mama nakasilip lang mula sa loob. Si Lola naman ay nananatili sa upuan niya at nag-rosaryo habang paulit-ulit na sinasabing bantayan mo kami Lord. Pagbalik ni Kuya, umiling siya, walang tao, walang kahit na ano, ang sabi nito. Sigurado ka ba? Tanong ko. Oo, wala man lang bakas sa labas. Pero tumigil siya sandali tapos ay tinignan yung pinto. Baka naman hangin lang talaga. Hindi na kami nagsalita pa. Nagtulungan na lamang kaming isarado lahat ng bintana. Si Mimi hindi umalis sa tapat ng pintuan hanggang sa madaling araw. Kinabukasan pagising ko abala si Mama sa pagwalis ng bakuran. Lumabas ako para tumulong. Ma, okay lang ba ang tulog mo kagabi? Tanong ko habang dinadala yung basurahan. Hindi masyado, sagot niya. Ang dami kong naririnig sa bubong parang may naglalakad. Napatingin ako sa taas. Baka pusa lang din po yun. Hindi ganun kabigat ang yapak ng pusa, Jenny. At hindi sabay-sabay. Tumahimik ako. Hindi ko na tinuloy yung usapan kasi alam kong ayaw pa rin ni Mama pag-usapan yon. Pero nang lumapit ako sa pinto para isarado ay doon ko nakita yon. 3 mahabang gasgas mula sa itaas pa ibaba. Malalim parang kinayod ng matalas na bakal. Tinawag ko kaagad si Kuya. Kuya, tignan mo to. Lumapit siya. Sinuri yung pintuan. Sino may gawa nito? May kalmo to. Baka yung kumatok kahapon, sabi ko. Napakamot siya sa ulo. Kung tao, bakit ganito kalalim? Kung hayop, wala namang ganitong markang tuwid. Dumating si Lola, bitbit yung tasa ng kape niya. Hindi yan basta kalmot, sabi niya habang nakatingin sa 3 marka. Bantayan niyo si Mimi, baka hindi lang siya nagbabantay sa atin. Baka siya yung dahilan kung bakit may gustong pumasok. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko si Mimi ay nakahiga sa sahig pero gising. Yung mga mata niya ay nakatuon ulit sa labas ng bintana. Yung kwintas na may krus sa leeg niya ay kumikislap tuwing natatamaan ng liwanag.
Umupo ako sa kama at nakatingin lang sa kanya. Alam mo Mimi, hindi ko alam kung anong meron sa paligid natin pero sana kung sino man yan, huwag mong hayaang makapasok. Hindi ko alam kung naiintindihan niya ako pero tumingin siya sa akin tapos ay marahang kumurap. Nang gabing yon bago ako matulog ay iniwan kong bukas ang maliit na ilaw sa tabi ng kama. Ayoko ng madilim kasi mula nang dumating si Mimi ay nagbago na yung pakiramdam ko sa gabi. Hindi na siya payapa gaya ng dati. Tuwing pipikit ako ay lagi kong naiisip yung boses sa labas. Yung kaluskos sa bubong at yung 3 marka sa pinto. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang ganitong mga gabi. Pero may kutob akong hindi pa yon ang huli. At sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na gustong malaman kung ano ba talaga ang binabantayan ni Mimi at kung kanino siya tumitingin tuwing gabi. Simula nang mangyari yung pagkagasgas ng pinto, mas naging mapagmasid na si Mama sa mga nangyayari. Gabi-gabi na siyang nagdarasal bago matulog at minsan pa nga ay pinapahiran niya ng holy water ang mga sulok ng bahay. Hindi ko naman siya masisisi kasi halos gabi-gabi na rin may kakaibang nangyayari. Napansin ko rin yung aso ng kapitbahay namin halos gabi-gabing tahol ng tahol. Minsan bandang 11:00, minsan ay lagpas hating gabi. Ang nakakapanindig balahibo ay sabay-sabay yon tuwing umuungol si Mimi at para bang may koneksyon silang dalawa. Pag nagsimulang magingay yung aso ay susunod agad si Mimi. Tatayo. Tataas ang balahibo. Tapos ay dahan-dahan siyang lalapit sa pinto o sa bintana. Hindi siya nagwawala pero halata mong alerto siya. Si Mama naman habang nagdarasal ng rosaryo ay laging sinasabi na Lord, ilayo mo kami sa masama. Ako naman ay nakaupo lang sa gilid at pinagmamasdan yung kandilang sinisindihan niya gabi-gabi. Napapansin kong kahit na wala namang hangin ay minsan ay gumagalaw ang apoy. Isang gabi habang kumakain kami ay biglang nagsalita si Lola. Baka may bumabalik sa bahay na ito. Napatingin kaming lahat sa kanya. Ano pong ibig ninyong sabihin, La? Tanong ko. Hindi lahat ng dumarating ay bago. Minsan yung akala mo ngayon lang dumating, matagal na palang nandito. Tahimik lang kaming 3, si Kuya ay nagkunwaring abala sa cellphone pero halata na narinig din niya. Si Mama naman ay hindi nagsalita. Kinagabihan, hindi umuwi si Mimi sa loob. Madalas kasi pagkatapos maglibot sa bakuran ay bumabalik siya sa may sala para matulog. Pero nang gabing yon ay wala siya. Mimi! Tawag ko sa may pinto. Walang sagot at lumabas ako ng kaunti, bit-bit yung flashlight. Pero walang kahit na anong gumalaw. Tahimik ang paligid, pati yung aso ng kapitbahay hindi tumahol. Hinintay namin hanggang mag-2:00. Pero hindi bumalik si Mimi, si Mama ay nagsindi ulit ng kandila sa altar. Si Lola naman ay umupo lang sa duyan at nagro-rosaryo. Pagdating ng umaga ay hinanap namin siya sa paligid, tinawag namin sa likod bahay, sa ilalim ng mga halaman, pati sa bubungan at wala. Wala man lang bakas ng paa o kahit gatas na naubos niya sa plato. Habang naglilibot ako sa likod bahay ay napansin kong malamig ang hangin kahit tirik na yung araw. Pawis na pawis ako pero yung simoy ay parang galing sa freezer. Nakapagtataka kasi tag-init na noon. Tapos may naaamoy akong mabaho. Hindi amoy basura, mas matindi yung tipong malansa. Halong bulok. Sinundan ko yung amoy pero biglang tinawag ako ni Mama kaya hindi ko na natuloy. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami biglang bumukas yung pinto. Si Mimi ang nakita ko. Basa siya, nanginginig at halos hindi makalakad. Dumiretso siya sa ilalim ng mesa at doon na humiga. Mimi, saan ka ba nang galing? Lapit ko agad pero hindi siya tumingin. Hawak ko na yung tuwalya para punasan siya pero nagulat ako kasi malamig na malamig ang katawan niya.
parang nababad sa ulan. Binilhan siya ni kuya ng gatas pero hindi niya ginalaw. Hindi rin siya kumain buong araw. Tahimik lang siya sa isang sulok ng sala. Nakatingin sa pader. Kahit tawagin mo ay hindi siya tutugon. Si Lola habang nakatingin sa kanya ay hindi nagsasalita pero ramdam kong may alam siya. Yung mga mata niya ay punong-puno ng pag-aalala. Pagdating ng gabi ay nagising ako sa mga yapak sa sala. Mabagal pero malinaw. Akala ko'y si mama lang pero nang tumingin ako sa orasan ay 12:00 na pala. Tahimik lamang ako sa kama, pinakinggan ko muna kung may kasunod na tunog. Meron pa ulit, 1, 2, 3. Hanggang sa tumigil sa tapat ng kwarto ni Lola. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, bumangon ako at sumilip sa pintuan pero bago pa ako makalapit ay naamoy ko yung amoy ng kandila. Hindi ako sigurado kung may sindiba sa altar o kung naiwan lang ni mama pero kakaiba yung amoy, masyadong matapang. Sinundan ko yung amoy papunta nga sa kwarto ni Lola. Pagbukas ko ng pinto ay nakita kong gising pa siya. Nakaupo sa kama, may hawak na rosaryo. Lola? Huwag kang lalabas kahit na anong marinig mo. Sabi niya agad, diretsyong tingin sa akin. Tapos ay narinig namin yung iyak, boses ng bata. Mahina lang sa una pero lumalakas habang tumatagal. Hindi siya sumisigaw pero yung tono ng iyak, may lungkot, may galit, may halong paghingi ng tulong. Napaatras ako. Si Lola lalo pang diniinan yung hawak sa rosaryo. Magdasal ka lang, Jenny. Maya-maya'y biglang pumasok si Mimi sa kwarto. Basang-basa pa rin yung balahibo niya kahit buong araw na siyang tuyo. Tumayo siya sa tapat ng pintuan tapos ay tumigil ang iyak sa labas. Wala na kaming narinig ni hangin ni huni ng kuliglig. Si Lola ay huminga ng malalim, sabay-sabing tapos na muna sa ngayon ang pagdalaw niya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero hindi na ako nakapagtanong. Kinabukasan habang nag-aayos ako ng gamit sa aparador ni mama, napansin ko yung isang litrato na nakapatong sa sulok. Nandun si mama, si Lola at isang batang lalaki na hindi ko kilala. Nakaitim siyang t-shirt at nakangiti pero hindi maalala na kailanman na nakita ko siya sa totoong buhay. Ma, sino to? Tanong ko nang pumasok si mama sa kwarto. Yan ang tito mo, kapatid ko yan. Namatay siya noong bata pa lamang kami. Hindi ko alam kung bakit, Papa Dudut, pero simula noon ay hindi na nawala sa isipan ko ang mukha ng batang lalaki sa litrato. At simula rin noon ay may mga pagkakataong naririnig ko ulit yung boses ng bata. Minsan sa labas ng bintana, minsan sa kusina kapag tahimik na ang lahat. Hindi ko agad sinabi kay mama pero napansin kong si Mimi na lagi na ring nakaupo sa harapan ng litratong yon. Habang naglilinis si kuya isang hapon ay bigla siyang napasigaw. Aray! Tumakbo kami ni mama sa sala at nakita naming kinagat ni Mimi yung braso niya. Leo, ano mang ginawa mo sa pusa? Galit na tanong ni mama habang hinahatak si Mimi. Wala, nilinis ko lang yung sahig tapos bigla siyang lumapit at kinagat ako. Sagot ni kuya habang hawak yung braso niya. May 3 marka roon, malalim at parang kinayod ng matalas na kuko. Hindi siya sugat lang sa labas, may kaunting dugo na tumutulo. Buwisit ka talagang pusa ka, sigaw ni kuya pero bago pa niya itaboy si Mimi ay nagsalita si Lola. Wag, sabi niya. Mahina pero mariin. May tinuturo lang yan. Anong tinuturo? Kinagat nga po ako eh. Kung gusto mong mawala yung sakit, wag mo siyang sisihin, sagot ni Lola sabay talikod. Hindi na kumibo si kuya pero halata sa mukha niya ang inis at takot. Kinabukasan ay nilagnat si kuya, mataas ang temperatura at hindi siya makatulog.
Sabi niya tuwing pipikit siya ay may bata raw na nakatayo sa labas ng bintana, nakatingin lang daw sa kanya at hindi nagsasalita. Ano bang sinasabi mo dyan? Sabi ni mama habang pinupunasan siya ng bimpo. Ma, nandyan siya. Tuwing pipikit ako, nandyan lang siya sa labas. Sinubukan ni mama na sumili pero wala siyang nakita. Ako man ay lumapit din pero puro hangin lang ang nakita ko sa labas. Simula noon ay ayaw na ni Kuyang matulog na mag-isa. Lagi siyang nakahiga sa sofa sa sala kung saan ay madalas si Mimi. Pero napansin ko mula nang mangyari yon ay hindi na lumalapit si Mimi sa kanya. Laging lumalayo at laging iiwas kapag dumarating siya. Baka natakot na rin sa'yo, sabi ko kay Kuya pero hindi siya sumagot. Pagkalipas ng ilang araw ay nagpa siya si mama na magpatawag ng pare. Sabi niya hindi na ito normal, baka kailangan ng basbasan yung bahay. Dumating yung pare bago magdilim at habang nagdarasal siya. Tahimik kaming lahat, Papa Dudut. Si Mimi nasa ilalim ng mesa. Si Lola nakaluhod sa gilid at si Kuya ay tahimik lang na nakaupo. Pero habang umiikot yung pare nagsimula na namang tumahol yung mga aso sa labas. Isa, dalawa hanggang sabay-sabay na silang nag-iingay. Lahat ng bahay sa kanto may aso na nagwawala. Si mama ay napakapit sa rosaryo, ako naman ay hindi makagalaw. Si Mimi nakataas ulit ang mga balahibot nakatitig sa pintuan habang tumatagal yung dasal. Mas lumalakas yung tahol ng mga aso. Parang may gusto silang habulin o pigilan, tapos ay biglang tumigil lahat sabay-sabay na parang may dumaan na pinatahimik sila. Tahimik na naman ang buong paligid, yung pare tinapos na lang yung dasal tapos sabi niya ay ipanalangin niyo ang kaluluwa ng bata. Walang nagsalita pagkatapos noon. Pero sa isip ko ay alam kong may isang tanong na ayaw naming tanungin ng malakas. Bata ba yung bumalik o may ibang kasama pa siya, Papa Dudut? Pagkatapos ng basbas at dasal ng pare ay unti-unting bumalik sa normal ang mga gabi. Wala nang iyakan sa labas, wala nang yabag sa sala. At yung mga aso ng kapitbahay ay tahimik na ulit. Si Kuya ay gumaling din matapos ang ilang araw. Pero mula noon ay iwas na siya sa mga bintana. Si mama naman kahit pagod ay araw-araw pa rin nag-aalay ng dasal. Ako hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Minsan ay naiisip ko na baka totoo nga yung sinasabi ni Lola. Na may mga kaluluwang bumabalik, hindi para manakot, kundi para ipaalala ang isang bagay na nakalimutan na. Simula ng gabing yon ay hindi na rin bumalik si Mimi. Akala namin ay lalabas lang sandali pero ilang linggo na ay wala pa rin siya. Ni anino niya ay hindi na namin nakita pa. Hindi rin namin naamoy yung amoy ng kandila o narinig yung mga yapak sa gabi. Tahimik na ang lahat. Pero sa gitna ng katahimikan ay may parte sa akin na naniniwalang tapos na ang misyon ni Mimi. Siguro dinala siya rito para magbantay. Para ituro sa amin yung dapat naming makita at nang matapos saka siya umalis. Ngayong sinusulat ko ito ay ramdam kong iba na rin ako. Hindi na ako yung dating madaling matakot at mas naging mapanood ako. Mas nakikinig na sa mga bagay na hindi kailangang sabihin. Minsan habang tahimik ang bahay, naaamoy ko pa rin yung amoy ng hangin. Noong unang gabing nawala si Mimi, malamig pero payapa. At doon ko na-realize, hindi lahat ng takot ay masama. Minsan ay dumarating yon para turuan tayong maniwala. Magdasal at magpasalamat sa mga hindi natin nakikita pero patuloy na nagbabantay. Sa dulo ng lahat ng ito, natutunan kong may mga bagay talagang hindi kailangang maintindihan. Ang mahalaga ay natutunan naming makinig sa katahimikan, sa panalangin at sa mga paalala ng mga nilalang na minsang naging parte ng ating mundo. At kung saan man naroon si Mimi ngayon ay sana'y payapa na siya. Kasi dito sa bahay namin ay tahimik na ulit.
Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Jenny. Mga kaistorya, sa kwentong narinig natin kay Jenny, isang simpleng pamilya lamang sila na tahimik na namumuhay sa probinsya. Wala namang masama sa bahay nila hanggang sa dumating ang isang pusang naging saksi sa mga kakaibang pangyayari. Pero kung titignan po natin ay hindi lang ito basta kwento ng takot. Isa itong paalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi natin lubos na naunawaan. Pero dapat pa rin nating igalang. Minsan kasi sa sobrang abala natin sa trabaho, sa pag-aaral at sa mga problema sa pang-araw-araw, nakakalimutan na nating manalangin o pasalamatan yung mga tahimik na nagbabantay sa atin, mapatao man o hindi. Tulad ni Mimi, dumating siya sa buhay ng pamilya, hindi para manakot kundi para protektahan. At nang magawa na niya ang tungkulin niya ay saka siya nawala. Ang buhay, mga kaistorya, may mga dumarating at may mga umaalis. Pero sa bawat isa ay may dahilan kung bakit dumadaan sa kwento natin. Minsan ay may mga taong darating para turuan tayong magtiwala o ipaalala sa atin na huwag basta mawala ng pag-asa. Katulad ni Jenny, natutong maniwala, natutong makinig, at higit sa lahat ay natutong magpasalamat sa katahimikan. Kaya kung sakaling dumating din sa buhay mo ang isang Mimi, isang pagkakataon, isang tao, isang karanasang hindi mo agad maintindihan, huwag ka agad matakot. Baka kasi yon ang paraan ng langit para ipaalala na may mga bagay na mas malalim kaysa sa nakikita ng mata. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe din po sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.